Nako, mga sangkay, medyo masaklap itong ating pag-uusapan ngayon pero wala eh. Kailangan ko po itong ibalita sa inyo at magre-react po tayo. So, mga sangkay, ito, magre-react po tayo sa medyo masaklap ito eh. Ewan ko ano na po ang nangyayari ngayon but eto na nga po mga sangkay, tumambad na naman po itong napakalaking balita ngayon. Anyway, before we start mga sangkay, pakicheck po muna kung kayo na po ay nakapag-subscribe dito sa ating channel. Ayan po, sa ibaba po ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Ay nako, eto. Hindi pwedeng hindi ko ito ibalita mga sangkay at hindi pwedeng reaction. No? Dahil medyo nakakabanas na rin po makita itong ganitong klaseng balita. Kung noong mga nakaraang buwan ay itinatambak na lamang ang mga kamatis sa probinsya dahil sa oversupply at sa mura ng benta, ngayon malulula ka sa presyo. Ayan na. Tumataas na po. Tumaas na naman. Hindi, problemado pa po tayo sa bansa natin sa presyo ng bigas. Eto na naman, ano na po ang nangyayari sa Pilipinas? Kamatis. Ano ang susunod na tataas? Sibuyas na naman ba? Repolyo na naman ba? Patatas o lahat na? Actually mga sangkay, hindi po natin napapansin pero ang dami pong nagtataasan ng presyo ngayon. Diba? Ano nang nangyayari guys? Ito, panoorin po natin. Sa Murphy Market sa Quezon City, umaabot na sa 200 pesos ang kada kilo ng kamatis. Ay goodness, 200 pesos per kilo. Kaya naman ang ilang Ayan o, mga sangkay, presyo ng kamatis. Triple ang itinaas. My goodness. Eto seryosong usapan guys. Masakit po ito sa ulo ngayon. Marami sa mga kababayan po natin ang nagre-react po dito at hindi po natin masisisi. Bakit ganun ang reaksyon ng ating mga kababayan? Dahil nga po guys, wala na po tayo sa lockdown pero ito po yung wala na po tayo sa stage ng pandemic. 'Di ba? Pero ito po yung mga presyo ng bilihin parang hindi na po katanggap-tanggap yung presyo. Consumer, pa isa-isang piraso na lang ang binibili. Siyempre nagugulat kasi dati pag mura, tumpok-tumpok lang nilang nabibili. Correct. Ako nakabili po ako dyan ng tumpok-tumpok po talaga. As ngayon, biglang isang peraso, 10 pesos, gano'n. Kaya nagugulat sila. Ang sakit no? Sakit sa bulsan yan. Base sa bantay presyo ng Department of Agriculture, naglalaro ang presyo nito mula 160 hanggang 210 pesos ngayon. Grabe. Look at that guys. Tingnan nyo. Tingnan nyo mabuti kung gaano kataas po yung presyo ng bilihin na pagdating po sa kamatis. Yung iba mga sangkay, hindi lang po natin napapansin pero karamihan sa mga produkto sa Pilipinas, tumataas po yung presyo. Ewan ko ba ano ang nangyayari? Ayok na ma-resolve ito, no? Kung ang mga negosyante ang dahilan kung bakit nangyayari ito, then I hope na ma-resolve. Dahil kawawa po ang ating mga kababayan dito. Lahat po magsasuffer. Ito tumataas ang kuryente, tubig, ano ba? Pamasahe. Yung oil, hindi po natin kontrolado yan. Pero itong mga presyo ng mga bilihin dito sa bansa natin, hindi na po katanggap-tanggap. Kwento ng mga nagtitinda, nagsimulang tumaas ang presyo noong isang linggo. Last week. Pero todo ang itinaas itong nakaraang 2 araw. Ay nako, 2 days ago lang pala. Matindi ang itinaas. Minsan, pag tinitimbang ko, 2 piraso lang, aabot ng 30 peso. Kunti-kunti na lang bumibili kasi mahal ng kamatis. Ilan? 2 piraso lang? Ilan? Magkano? 2 piraso lang, aabot ng 30 peso. 30 pesos. 2 kamatis lang. Ganun kalupit ang kamatis ngayon, guys.
Konti-konti na lang bumibili kasi mahal ng kamatis eh. Bahagya rin anilang tumaas ang ibang highland vegetables. Oh, yan. So, hindi lang po talaga kamatis. Karamihan po sa mga produkto, especially itong mga pangluto natin, mga sangkay sa palengke, sa market, tumaas din. Pero ang kamatis ang pinaka-tinamaan. Di ba? Tumaas. Ang na-highlight na ngayon, mga sangkay, kamatis. Bakit? Ikaw ba naman, triple po ang itinaas? Pero iba pang mga gulay, tumaas din. Oh my goodness, ano po ang nangyayari sa bansa natin, mga kababayan? Mga sangkay. Nasa 110 hanggang 180 pesos ang repolyo. O yan, oh. 150 hanggang 200 pesos ang carrot. 160 hanggang 240 pesos ang Baguio beans. At 120 hanggang 160 pesos naman ang patatas. Oh my gulay. Ayan po. Yan na po. Sakit sa mata no? Ang sakit sa mata at ang sakit po niyan sa bulsa. Alam niyo yung mga mapapalad, yung mga nasa probinsya. Kasi yung mga nasa probinsya, mga sangkay, may mga tanim po sila dun eh. Swerte po na may mga na may mga gulay na nakatanim po sa paligid. Nako, hindi na po sila mahihirapan, hindi na po nila kailangan bumili ng lahat ng mga diyan. Kaya mapapalad yung mga nasa probinsya, yung may mga garden na sarili. Na-miss ko tuloy mga sangkay gumawa niyan kasi before, bata pa po ako, mahilig po talaga ako gumawa ng garden. Tapos tinataniman ko po yan ng mga gulay, kagaya po ng talong, pechay, at marami pa pong iba. Pero dito, mga sangkay sa syudad, okay, sa mga malalaking syudad sa ating bansa, lahat po, ultimo gulay, ultimo kamatis, binibili po yan. Doon sa probinsya, magtatanim lamang po tayo ng kamatis. Pitas-pitas lamang. Oh, my. Nitong Abril lang, halos ipinamimigay na lamang ng libre ang mga kamatis sa ilang lalawigan gaya ng Nueva Vizcaya. Ngayon, dumadaing na ang mga mamimili dahil sa taas ng presyo nito. Paliwanag ng General Manager ng Nueva Vizcaya Agricultural Terminal, tumaas ang presyo ng kamatis dahil dumadagsa ang mga buyer doon. Ganun ba yun? Pag dumadagsa ang mga buyer, tumataas din. Ay, alam niyo sa bansa pa naman natin, maraming ganyan, oportunista, di ba? Halimbawa na lamang po, nung nauso po yung face mask at saka face shield, taasan ang presyo ng bilihin. Mambihira. Ewan ko ba? Yung mga buyers, wala na silang ibang mabibilihan na trading center, kaya dito ang puntahan. Kaya dahil sa habagat, nasira o wala ng produktong kamatis sa Western Philippines. Dahil daw po sa habagat. Tuhan kasi ang mga taniman nito sa Mindoro at iba pang bahagi ng Luzon. Sa ngayon, hindi pa agad nakikitang bababa ang presyo ng kamatis. Ako po. Sa tingin ko, matagal bago bababa. Yung mga maitatanim ngayon, kung hindi madadamage, 3 months pa. Kaya baka hanggang December mataas. Patibayan lang talaga, no? Patibayan lang tayo dito sa Pilipinas, mga sangkay. Matira matibay. Pambihira. Tingnan na ng Department of Agriculture kung paano masosolusyonan ang issue. Jervis Manahan, ABS-CBN News. So, ngayon mga sangkay, ano po ang inyong masasabi tungkol po dito? Itong mga tumataas na presyo ng bilihin. No, I hope na maresolba po talaga ito kasi yung bigas, kamatis at marami pa pong produkto sa ating bansa na mabibili sa market. Hindi na po talaga nakakakilabot na mga sangkay itong nakikita po natin ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Na instead na bumaba, I hope na ang ating government gumawa po ng pamamaraan dito dahil sigurado sila po ang tatamaan dito. Ako mga sangkay, ayoko nang bumanat dahil hindi naman na ako political vlogger. But I hope na ang government po natin gumawa ng pamamaraan dito dahil wala pong ibang sisisihin na naman po ang ating mga kababayan, kundi ang pamahalaan na naman. Alam nyo naman yun, mga sangkay, di ba? Ako, wala akong sinisisi dito. Pero sana, gawa na po ng paraan. Kasi, nako, lahat na po nagtataasan eh.
masyado na pong masakit sa dibdib itong mga nakikita po natin. Lumataas na po yung mga yung cost of living po natin sa Pilipinas talagang patindi po ng patindi. Ano na ang nangyayari sa ating bansa? Ay, ano po ang inyong komento, mga sangkay? Comment nyo po sa ibaba ang inyong mga hinaing. At syempre, bago po tayo mag-alisan dito sa ating channel, subscribe nyo po muna itong isa kong YouTube channel, itong Sangkay Revelation, ha? Okay, tapos kapag nakita nyo na sa Facebook, click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.